Salamat gid sina nga mga ambahanon kag kabay nga mga ambahanon pagkondisyon, preparar sa aton mga kasing-kasing subong sa pagpamati, pagtuon sa pulong sa aton mahal nga Dios. Kag sa liwat, salamat sa mga kauturan. Good morning, mayong aga gid sa inyo tanan na online, watching online sa aton live streaming sa subong nga aga. Padayon kita nga nagahiwat sini nga mga buluhaton pinaagi sa pag-broadcast online tungod sang padayon naton nga pag-experience sang lockdown, no? Kag siguro hindi ta na kamo pag-i-update na tungod sa mga nagakatabo, no, sa Manila, sa Luzon, dito Manila, sa other provinces, kasi siguro kabalo ko nga nagapamati man kamo sang mga balita, no? Alin sa authorities, alin mapamatian naton sa mga radyo, sa mga TV, sa other media, no? I think it is a waste of time kung akong pa gamiton ang oras ta subong sa pag-update sa inyo na tungod sina. So instead of using our time mga kuturan sa pag-update sa inyo na tungod sa COVID-19, pag sa nagatabo sa aton nga bansang Pilipinas, kung anong ginahimo sa aton gobyerno, mas kinpakamayo ko subong aga ang pagbasa sang aton nga text sa subong aga, no? Kag akon kamo pangabayon sa pag-uyat dira sa inyong mga Bible sa pulong sang Ginoo, no? Gusto ko samtang kita nagatuon kag naga-preach subong aga, pinapabay ko tanan nga nagalantaw sa pagkuha sa inyong mga Biblia. So as we study the Word of God sa sining aga, I would like to ask you to please open your Bibles in the book of Romans, Romans chapter 8, verses 18 to 25. Kag akon ini pagbasahon, ano? Dira naton ibutang aton time subong aga sa pagbasa. Sundan ninyo sa inyong mga mata dira sa inyong mga puluyan samtang nagalantaw kamo. Romans chapter 8 verse 1, verse 18 to 25. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the Creator waited for the manifestation of the sons of God. For the Creator was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope. Verse 21, because the Creator itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travails in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why does he yet hope for? But if we hope for what we see not, then do we with patience wait for it. Let us pray. Amay nga balaan Ginoo, langit nun nga Diyos, nagapasalamat di kami sa dako sa imo. Sa nagligad nga semana, imo kami gintipigan, gidalungan, kag Lord, ari kami subong sa paghatag himaya sa imo, sa pag-glorify sa imo ngalan. Upod sa mga tawhan online Ginoo, mga member sa iglesia, dira sa Altacherra, mga kauturan nga ayhan online or ayhan mga abyan nga nagalantaw sa subong nga aga. Ginoo, nakabalo kami sang kabudlayan sa sini nga panahon na gina-experience sa halos tanan sa kalibutan. Nakabalo kami nga ini nga kalibutan is evil according sa imo pulong.
Kag kami nga mga Kristohanon, imo mga kanakan nga yari pa sining kalibutan. Kasubong sang iban nga mga katawhan, naga-experience ang kalisdanan sa sining mga panahon. Apang kabalo kami, kag may madangpan kami nga imupulong, ay mo Biblia, akon amon lamang pagatun-an, pariyo kay Apostol Paul, makita namon ang future glory nga imo ginapreparar sa amon. Pagtungod sina na future glory that we are about to receive halin sa imo. Nagahatag sa amon sang kabasko, agod nga amon ma-overcome. Agod mayara kami kadalagan. May matanaw kami nga pag-asa sa palabuton nga panahon. Nga may ara kami mabaton nga glorification upod sang amon manluluwas nga si Kristo Jesus. Kay mupulong nagasiling nanging co-heir kami ni Kristo sa panahon nga kami nagsalig sa gospel, sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Gani o Diyos, initanan nga mga kabudlayan nga ginaagyan sa imong mga katawan sugo. Kalbalo kami nga incomparable. Kung amon lamang pagatan-awon, inang among ginalauman, nga glorification nga amon mabaton, pag-abot silang adlaw, na imutanan i-restore ang perfection sa sining kalibutan kag subong man sa langit. Gani o Diyos, di kami, samtang kami magatuon sa iyong pulong, kabay ang kamatuuran sa sining passages, nga amon ginbasa, Ginoo, amon makita, kag mangin sadsaran sang amon kalipay, joy that passeth understanding, samtang kami nag-experience sa kabudlayan sa sining kalibutan. Ginoo, akong pag-ampo, kung tani, abrihan mong kasing-kasing, sa tanan nga maka tan-aw sang sining broadcast sa sining aga o sa palabuton ng may nadlaw. Maining mga pulong nga amon pagay-discuss karon. Mangin gabay, mangin direction sa amon kabuhi samtang kami naga-experience sa sining mga kabudlayan subong nga dala sini COVID-19. Ginoo, akong ginatugyan sa imong tanan. Palihog i-bless, Ginoo Lord, na mapulong na among ginbasa sa Book of Romans, chapter 8, verse 18 to 25. Kabayin niyo mga dalanon, Ginoo, mga verses, makahatag, makalig-on sa amon sa sining mga Ginoo. We pray in Jesus' name. Amen. So, subong aga, aton pagatunan, kag ang aton message subong aga is titled Victorious Perspective over Present Sufferings. Victorious perspective over present suffering. No? Pinitlatas ni. Kag makita naton mga turan nga siniya diri sa verse 18, siniya, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. This was Apostle Paul speaking sa sininga tinion. Kag kung ato lang taon ini nga verse, nagambal ini nga as Apostle Paul computes mga turan as he considers sang sufferings siya nga gina-experience, no? Makita nato mga turan, nakasiling siya nga it is not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Who is Apostle Paul? So makita nato mga turan, nga ining tawo nga naghambal sini, naka-experience ang siling naton peril, naka-experience ang sword, halos patyo na siya mga turan, naka-experience siyang shipwreck mga turan,
naka-experience ang kagutom, nakedness, and yet, mga kauturan, nakasiling siya nga ang glory nga aton mabaton or iga-reveal sa aton sang Diyos siling niya ining sufferings nga akon ang konsubong is not worthy to be compared. Dira nato makitiran, matingala kita kung paano ni Apostol Paul nahambal nga inang glory, inang hope nga iya ginalantaw sa malayo, mga kauturan, nga hindi niya makita sa ibang mga katauhan, labaw na sa mga unbelievers, and yet, ini mga kauturan, nakita ni Apostol Paul nga sa pila ka adlaw mabaton niya ini nga glorification kag siling niya ang sufferings nga iya ginabantos subong nga iya nagakaagyan subong is not worthy to be compared sang sina nga sufferings. Mga kauturan, ini nga tao nakaagi priso, nakaagi sang kagat sang mga sapat tungod sa iyang mission work para kay Kristo Jesus. And yet, mga kauturan, kung kita lang mag-analyze, kung kita lang maglantaw sa atong tawhanon nga pagpananaw kag pang-ino-ino, mga kauturan, makasiling kita nga hindi basta-basta, hindi mamag-an, hindi mahapos, hindi lamang sing masiling naton nga easy nga ang mga problema kag masiling naton sufferings nga nagyan ni Apostol Paul. Apang mga kauturan, tanaw naton kung paano gin-relate ni Apostol Paul, kung paano niya gin-link ang sufferings sa glory nga iyang mabaton. Meaning, Apostol Paul, mga kauturan, is may hope siya, may ara siya hope, kag inang hope nga iya ginalantaw, mga kauturan, was rooted sa glory nga iya mabaton sa pila ka adlaw. Kag ina, mga kauturan, naghatag sa iya sang strength, sang kabaskog, nga sa siling niya, ang ako na agyan nga mga kabudlayan, gamay lang na kayo, mag-an lang na, incomparable ina sa glory nga maakon mabaton sa pila ka adlaw. Mga kauturan, paano ninahambal ni Apostol Paul? Let us go back, mga kauturan, sa former verses, mga kauturan. Let us read, mga kauturan, verse 15. Sinya, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, mga kauturan, amoy ning rason, mga kauturan, makita naton nga nabaton ni Paul, kag nabaton man naton, siniya dire, for ye have not received the spirit of bondage again to fear. So, mga kauturan, by the time we believe Jesus Christ, the gospel of Jesus Christ in this dispensation of grace, mga kauturan, nakabaton kita sang ato na angkon ang kaluwasan, nagpuyo sa ato ng Espiritu sang Diyos, and that Spirit, mga kauturan, no? Sila nga dire, Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Nangin anak kita sang Diyos, because sang sina, mga kauturan, nagihimo sang Diyos mismo sa aton kabuhay after we trusted the gospel of the dispensation of grace of God, mga kauturan. Sige, verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be, we suffer with Him, that we may be also glorified together. Mga kauturan, tanaw na natin kung paano ni Apostol Paul ginlink ang suffering sa glorification naton sa pila ka adlaw, sa palabuton nga panahon, in the ages to come. So, siya diri, kay kita anak na sang Diyos, manunubli upod ni Kristo, joint heirs with Christ, if so be that we suffer. It is normal that we suffer. Nga mag-aantos kita, upod kay Kristo, that we may also be glorified. Mga kauturan, tandagid nitag, sufferings, mga kauturan, precedes glorification. But sila mga kauturan, antes naton
Antes naton mabaton ang glorification, mga utoran, like Jesus Christ, maga-suffer anay kita. Before Jesus Christ, nabaton ang glorification. Right now, Jesus Christ is glorified already and He is with the Father, sitting at the right hand of God. Nagbaton sa iya glorification. Ano anay ang ginhimo? Ano anay ang naagyan ni Jesus Christ? Sufferings. Meaning, mga utoran, sufferings precedes glorification. That is why, mga utoran, tandaan rin ni mga utoran, suffering sa kabuhi sang Christian is a normal event. But silingon mga utoran, it is normal that we are to suffer. Why? Because we are living in this evil, corrupt, decaying world. Our government, the form sa atong government, mostly sa sining kalibutan, headed by corrupt leaders, corrupt parliament. That is why, mga utoran, ara kita nagasuffer sa sining kalibutan because this world actually was corrupted by sin. Sang sala. Apa, mga utoran, the hope of Apostle Paul, mga utoran, was rooted sa iyang glorification nga mabaton sa future, mga utoran. Tandaan ta gini. If our hope ari sa sining kalibutan, mga utoran, tandaan ta gini nga everything in this world are temporary. Our family, temporary lang ini. Nga may-ari kita family sa sining kalibutan. Ang money nga ara sa imo, temporary lang ina. Ang obra nga imo subong obra, temporary lang ina. Kung ara dira ang imo hope, mga utoran, then madismaya ka because these things will not last forever. But the hope of Apostle Paul, mga utoran, ara sa glorification, mga utoran, that are eternal nga igahatag sang Dios sa aton sa pipila ka adlaw. Tandaan ta kini, mga utoran. Ang pagluwas sa aton, pagpasaylo sa aton sang Dios sa aton mga sala, pinaagi sa gospel sa ginhimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo is a prep work. Ano yung prep work, pastor? Magsilingan kita nga prep work, but sigon preparatory work ina, mga utoran, sang Dios sa aton kabuhi for Him para makahimo pagid siya sang dalagko pagid nga mga butang para sa aton kabuhi, mga utoran. Tandaan ta gini, ang kaluwasan ta hindi basta-basta. Apa, mga utoran, inaumpisa lamang sang mga butang that are magnanimous, that are magnificent, nga himuon sang Dios sa aton kabuhi. Kag amo ina diri, mga utoran, ang nakita ni Apostol Paul nga himuon sa iya sang Dios sa pipila ka adlaw, nga nakasiling siya nga ining akon sufferings nga ginaagyan subong are incomparable sa glory nga akon maangkon sa pipila ka adlaw. Mga utoran, kung aton i-summarize ang substance nga makuha naton diri, mga utoran, sa sining nga passages, verse 18 up to 25, it is summarized, mga utoran, sa isa ka sentence. Pwede mo inisulat, pwede mo sulat. Pinya, you can have a various perspective on present suffering if you have hope in the future glory. So, kung mga turan, kita nga mga anak sang Diyos, makaangkon kita sang kadalagan sa sulod sa tunga sang present nga sufferings nga atong ginaagyan, kung mayara kita pag-asa, paglaom sa palaabuton nga himaya nga gihatag sang Dios sa aton. You can have a victorious perspective on present suffering if you have hope in the future glory. Mga turan, in verse 18 up to 25, mga turan, makita naton dira ang tatlo, no? 3 aspects, or you may call it 3 features of our future glory. Nga sa diin, mga uturan, ini nga mga features,
ini nga future glory, ining tatlo ka future glory mauturan nga makita naton diri mauturan from verse 25 mauturan naghatag kay Paul sang kabaskog sang masiling naton joy, naghatag kay Paul mauturan sang masiling naton final computation, consideration as he computes mauturan sang iya sufferings. Samtang ginasulat niya ang iyang mga sufferings nga naagyan, samtang gina-consider niya ini, samtang gina-compute niya ini, kag gina-consider man yan ang mga blessing nga ginhatag sang Dios sa iya, nga nahatag na sang Dios sa iya, plus sa mga blessing, glorification, nga igahatag pa lang sang Dios sa iya mauturan. Then si Paul nakalabot sa conclusion, the sufferings that I had in this world are not comparable with the glory that I will receive in the future from God. Kabay magturan nga makita naton ini nga mga feature or aspect sang aton glorification mauturan nga ara pa sa future kay agud mauturan ina aton ginaasahan kag tungod sina madula makaangkon kita sang victorious mauturan perspective over present sufferings mautar. Number one mauturan is found in verse 19. Sinadiri, for the earnest expectation of the Creator waits for the manifestation of the children of God. So, for the earnest expectation of the Creator. So, makuturan, the creation of God, makuturan, even the creation of God, the sub-creation of God, makuturan, are earnestly waiting for this event to happen. What is that event, makuturan? Nga ginahulat nila nga matabo. Siniya diri, makuturan, the manifestation or the revelation of the sons of God. Mga kuturan tandagin tagini. There is a time in the future, mga kuturan, in the coming future, that we believers, we sinners, mga kuturan, nga nagtuo who believe in the gospel of this dispensation of grace, mga kuturan, will be revealed, will be presented by God as His children. Mga kuturan, hoy ko kabalo, mga kuturan, I cannot tell you kung paano inibuhaton sa Diyos, mga kuturan. It's just like presenting a person, it's just like presenting somebody on his debut. Sa iya debut, mga kuturan. Natawag lang, mga kuturan, mag-birthday gani, mga kuturan, kag-ara gani ang celebration. Ano makita naton? So much decoration, mga kuturan. I cannot imagine, mga kuturan, ang matabo sa kalangitan pag abot sang sininga panahon nga ang mga anak sang Dios nga nagtuo kay Kristo, mga kuturan, nagsalig kay Kristo, igapresentar na sang Dios sa iya creation, sa iya sub-creation. Magsilingani kita nga sub-creation, mga kuturan, mga ginhimo sang Dios sa sining kalibutan kag sa universe other than human being. Kita ya ang gin-create sang Dios, sila ya mga turan gintawag ina sila nga sub-creation. The sun, the moon, all heavenly bodies that was created by God, the stars, the mountains, the dirt, ano pagit mga turan, stones, waters, creature under heaven, mga turan, they are called sub-creation. Akag ini nga mga sub-creation, mga turan, nagahulat, expecting, mga turan, sino nga dili, mga turan, ano nga pala, earnest expectation. They are longing for this day to happen, mga turan, nga kita nga mga believers kay Kristo, iga-present sang Diyos, kag singganon niya, amo ining akon mga kaanakan. Mga turan, mag-birthday gani, mag-celebration sa birthday. Could you imagine kung ano nga mga decoration na nagapalibot, mga turan, sa balay? O sa lugar kung sa diin paghiwaton ang birthday? Mga turan,
Hindi ko ma-imagine kung daw ano nga preparasyon, decoration, mga pomp, mga katuran, ang matabo kapag himuon dito sa kalangitan, kung matabo na ini nga event nga i-present kita sang Dios sa iya sub-creation, kung i-present niya kita nga mga believers, these are my children. Could you imagine, mga katuran, kung magdibo ang isa ka babae o mag-birthday ang isa ka tao, then mga katuran, i-present na siya sa niya ginikanan in the heights of celebration, mga katuran. Makita natin dira nga all the guests, mga katuran, are silenced. They are actually silenced, waiting for the announcement kung sino ang celebrant, kung diin ang celebrant, mga katuran, kung ano ang iyasuksok, mga katuran. Mga katuran, sa sina nga panahon sang birthday, ang may pinakanami nga ginasuksok amo ang celebrant, tungod iga-presentar siya sa niya amay sa mga katawan nga iya bisita. Mga katuran, sa sina nga panahon, kita nga mga believers, could you imagine kung paano kita ginclude sa glory, kung paano kita ginsuksukan sang Diyos sang himaya, because, mga katuran, God will present us to His sub-creation, mga katuran, as His children. Hindi bala nimo ina, mga katuran, naintindihan kag nakita kung ano nga himaya ang igahatag sang Diyos aton, ano nga glory sa sina nga panahon. Apang si Apostol Paul na mga katuran, kagkabay nga sa sini nga katuran nga himaya nga ginapreparar sang Diyos sa imo sa palaabuton. Mga katuran, the word creation in this context, mga katuran, refers sa mga ginhimo sang Diyos other than human being. Di ba siling ka, grabe, ang bukid, ang bato, ang tubig, ang kahoy, wala man na sila feeling. Di nga maglong sila, mga katuran. Other people, mga katuran, other preachers will say, if you put feeling on something, mga katuran, that is called personification. But I do not agree, mga katuran. I do not agree to that idea. I believe, mga katuran, I do believe that God created the trees, the stones, the waters, mga katuran, and I do believe that God gave them the power to communicate to Him. Why, Pastor, nakatuo, nakahambal kasi na? Because, mga katuran, listen to this. Open your Bible, mga katuran, in Revelation chapter 5, verse 11. Revelation chapter 5, verse 11, sila nga diri. And I beheld, this is John the Beloved speaking, mga katuran, sa gindala siya dito sa halin sa Patmos, gindala siya sa langit para ipakita siya ang matabo sa future. Pag nakita niya, sila nga diri, and I beheld, but sila nakita na kon. And I heard the voice of many angels round about the throne, and the beast of the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying, anong hambal nila, mga katuran? In verse 12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory. Jesus Christ at this moment of time, mga katuran, was clothed of power, riches, wisdom, strength, honor, and glory, and blessing. Mga katuran, verse 13, listen to this, mga katuran. Verse 13, look at your Bible, mga katuran, kung paano ang sub-creation sang Diyos, mga katuran, naghambal, kag naghatag glory in agreement, mga katuran, sa ginhambal sa mga angels. Verse 13, and every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as in the sea, and all that are in them, heard I saying,
Ano ang bali dyan? Hindi ko no mga creature, sub-creation, mauturan sa Ginoo, nga ara sa kalangitan, nga ara sa kalibutan, nga ara sa idalom sang kalibutan, kag ara sa kadagatan. Ano hambal nila? Anong nabatian ni John? Heard I saying, blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. Mga kauturan, ano nakita nato sa sininga verse? Ining sub-creation, mga kauturan, that longs for that day nga i-manifest ang Diyos ang iya mga anak. Mga kauturan, makita natin diri sa Revelation nga naghambal sila in agreement with millions of angel nga nagasiling nga si Jesus Christ may power, may glory, may strength, may talan, mga kauturan, ara kay Kristo. Anong hambal nila? Ining mga sub-creation nag-agree, naghambal sila, mga kauturan, kaya nag-agree sa mga angels. That is why, mga kauturan, some people may say that is personification. But, mga kauturan, I will say, mga kauturan, that is the power of God. That is the power of God. God can give this His sub-creation, mga kauturan, power to communicate with Him, to thank Him, mga kauturan, and even, mga kauturan, to wait for that blessed day, mga kauturan, wherein God will manifest, will reveal His children unto His sub-creation, mga kauturan. Could you imagine, mga kauturan, kung sino ang ara present, mga kauturan, sang sina nga pag-present sa atong sang Diyos bilang iya mga anak? It's like a birthday, mga kauturan. This is my son who is right now celebrating his birthday. Anong himon sa mga guests, mga kauturan? Kapamalakpak ang mga guests, mga kauturan. That day, mga kauturan, the sub-creation of God will clap their hands, mga kauturan. The trees will sing hallelujah. The moon, the sun, the stars, and even the dirt, mga kauturan, will give praise to God, mga kauturan, because of that big event sa time nga aton mabaton inang glory nga nagahulat sa aton in the future. Mga kauturan, write this down, mga kauturan. This first feature of our future glory. Number 1, our future glory includes God's manifestation of His redeemed children. That is the first, mga kauturan, feature of our future glory or aspect of our future glory, mga kauturan. Our coming or our future glory includes God's manifestation of His redeemed children. Ephesians chapter 2 verse 5 to 7. Ephesians chapter 2 Sili niya diri, mga kauturan. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit places in Christ, that in the ages to come, in the future, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us, mga kauturan. Mga kauturan, it is only God's mercy, God's grace that He forgave our sins, mga kauturan, through Christ. Kag ina, mga kauturan, preparatory work sang Diyos, mga kauturan, sa mga butang pagid nga iya igapakita in the ages to come. Sinadiri, He might show, para maipakita na pagid niya, the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus, mga kauturan. Mga kauturan, tandaan tagid ni, in the future, ang atong glorification, mga kauturan,
God is preparing for that for us, mga kapatid. Ginapreparari na sang Diyos para sa aton. Siya ang nagahimo sina para sa aton. Sang aton glorification, including kung ano isuksok mo dito, mga kapatid. But sigurado ko, in that day, mga kapatid, nga iga-present ka sang Diyos bilang iya anak in front of His creation, sub-creation, mga kapatid. Tandaan na gini, you are arrayed with Christ in His glory. Kung ano nga glory, ang ara kay Kristo sa sila nga time, ara man ikaw because you are co-heir of Christ. Kung ano mapanubli ni Christ, amo man ang mapanubli nimo. Verse 20. Verse 20 and 21, sinedre. Let us go to the second aspect or feature of our future glory, mga turan, sinedri. For the Creator was made subject to vanity, not willingly, but by reason of Him who had subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption, in the glorious liberty of the children of God. Makuturan ng tabla. For the creature was made subjected to vanity. Why, mga turan? The subcreation of God longs for that day. Ha? Gahulat gid sila nga adlaw. Mga turan ng tabla. Kung kabalo kang may birthday, di ba? Expectation nila matubo. Abaw, grand gid siguro. In grande gid ang handa. In grande ang handa. Grabe ka sadya. Grabe ka nami. Ang preparasyon. Di ba? But mga turan, the number one reason, mga turan, nga nagalong ang creation, ang subcreation ng Diyos because sila man mismo during that day, mga turan, they will also be delivered from the bondage of corruption. Sinadiri? For the creature was made subject to vanity. What is vanity, mga turan? But silingon, all the creation of God is subject to vanity, to wasting, mga turan, to pointless, without masilin natin, mga turan, uselessness. Silin natin, mga turan, nga ang subcreation of God, even human being, mga turan, is now subjected to vanity sa pagkawalay pulos, sa pag-uyang lamang, sa kawaladon lamang, ngaman, mga turan, ngaman. Because everything in this present world, mga turan, will end or will decay and will die, mga turan. That is why, mga turan, and who subjected it, mga turan? Ako pamangkot si mo. Sino ang nag-subject, mga turan, sa sining subcreation kag sang humanity, mga turan, sa wasting or sa uselessness or sa pointless nga kabuhi sining kalibutan, mga turan? God Himself. Sino niya dire, mga turan? For the creature was made subject to vanity, not willingly. Mga turan, the subcreation of God, the mountains, the trees, the stones, even our houses, mga turan, makita natin nga naga-decay. Kung magkadto lang kita dira sa kalaunan, sa basurahan, dira natin makita kag mahibaluan nga ang tanan sining kalibutan nagadaan, nagakapatay, mga turan, tungod mahbahuan naton ang baho sang mga patay, mga turan, mga kasapatan, mga patay nga mga dahon sang kahoy, mga basura, mga turan, ara na dira ginhaboy na ina kay na sila useless na, nagdecay na, mga kauturan. Bisan gani ang aton balay, mga turan, sansalon sa aton balay nagadecay. Mga steel bars, angle bars, tanan ina sila naga-decay because God subjected them to vanity. But siniya din mga turan, siniya
Sila niya mga turan, not willingly. Hindi nila inagusto. Ha? Hindi nila inagusto nga mapatay sila. Hindi nila gusto nga may end ang ilang kabuhi, mga turan. Apang ang Diyos ang nag-subject sa ila sa vanity, mga turan. Why? Because of sin, mga turan. Tungod sang sala, mga turan, sang unang nga panahon, ang Diyos nag-subject sang tanan nga butang, mga turan, sa kalaglagan. Kusilingon, may kamatayon, may katapusan sa sining present world, mga turan, sa sining present evil world. Apang mga turan, tanaw nato mga turan kung paano bala ila natabo sa Genesis chapter 3 verse 17. Genesis chapter 3 verse 17. Sili niya din verse 17. In the sweat of thy face shalt thou eat bread. No. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. Verse 19, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shall thou return. Mga turan, because of that heinous crime that was committed by mankind, mga turan, ang ini nga kalibutan was subjected to vanity. But that is not what was Paul was saying, mga turan. Sino nga diri, mga turan? Nantawabla? Because, verse 21, sa verse 20, sino but by reason of him who was subjected the same in hope. Yes, God has subjected the world, the planet Earth, the human being, into vanity. But, mga turan, tandaan dito, God also subjected us in hope. Sino yung mga turan? Sino yung mga turan? Who had subjected the same in hope. Tandaan tagdi mga turan. Tandaan tagdi. Sufferings precedes hope. But sufferings, mga turan, does not eliminate our hope. Sufferings precedes glory, but sufferings does not eliminate our hope. But, mga turan, it strengthens our hope, mga turan. Why? Why it strengthens our hope? Because actually, mga turan, kung tanawang talanggit, mga turan, ini nga sufferings are nothing compared to the glory that is about to reveal to us. In us, mga turan. And God, mga turan, progressively revealing that in us. That is why, mga puturan, hindi makita nga ang naintindihan ni Apostol Paul. Nga ang nasulat ni Apostol Paul because God progressively revealed that to Paul, mga puturan. Hindi natin makita, but mga puturan, deep inside our inner man, mga turan, naka-intindi kag nakabalo, because, mga turan, ano nga hambalya dira sa verse 15, God hath given to us the Spirit of God, wherein we can call Him, we can cry to Him, Abba, Father. That is the Spirit of God, mga turan, working in us, revealing to us sinang mga hindi makita, mga turan, nga glory nga mabato naton in the future.
So, sino yung din magturan? Because, verse 21. Sino niya? Because the Creator itself also shall be delivered from the bondage of corruption in the glorious liberty of the children of God. Mga kuturan, kung ang Diyos, mga kuturan, mag-abot na kag maghatag na sina nga adlaw nga mag-reveal na sa aton as His children, mga kuturan, that day is also glorious for the sub-creation of God nga man, mga kuturan. Sila man, because, mga kuturan, verse 21, because the Creator, the sub-creation itself, also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Mga turan, tadating ni. Ang kalibutan nagadecay tungod sa sala. Apang mga turan, may hope nga gin-promise ang Dios, mga turan, that in that day nga kita nga mga believers in Christ, mga turan, members of the body of Christ, sa panahon nga iga-reveal na sang Dios ang aton nga pagkaanak, mga turan, sa sinaman nga adlaw iga-deliver sang Dios ang creation from the bondage of corruption. Number 2, mga turan, the second feature of our future glory, mga turan, is this. Our future glory includes freedom from bondage of death or corruption. Ang ikaduha naton, our second future glory includes freedom from bondage of corruption or bondage of death. In this present time, mga turan, may kamatayon. The world actually is decaying, mga turan. But in that future, in the ages to come, mga turan, sa time nga iga-restore na sang Diyos, mga turan, ang previous condition sang kalibutan, mga turan, that day, mga turan, is glorious day. Amo niyang time nga ikaw nga nagtuo kay Kristo, iya iga-presentar sa iya mga creation, this is my son, co-heir with my only begotten Son, Christ Jesus. And that day, mga turan, you are, magsinet kita, you are clothed with glory. Kagina, mga turan, nagpamag-an sa mga kabudlayan ni Apostol Paul nga ginatamasa, nga ginaagyan sa sinang iya panahon, mga turan. And I do believe, mga turan, kung aton lang ini maintindihan sa sining tunga sang aton sufferings nga ginagyan subong, mga turan, makaangkon man kita sang joy that passeth all understanding nga man, mga turan. Could you imagine sang sina nga adlaw? Ining sufferings nga aton ginaagyan sa COVID-19 subong, mga turan, is not comparable to the glorious event, mga turan, to the glory that we are about to receive from our God, the Father of Jesus Christ, mga turan. And that is all about the death and burial, resurrection of Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 15, verse 54. Makita natin dira magturan kung paano ging conquer, paano kita naging victorious over death, magturan. Because 2 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15, brother. Sila diri in verse 54. Sila niya, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have
put on immortality. Then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Verse 55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Mauturan, that day, mauturan, death has no more power over us. Grave, ang lulubngan, makaturan, hindi na makapugong sa aton sa sinangadlaw, makaturan. Wala sang siminto, concrete nga lulubngan nga sa diin makapugong sa aton, makaturan, sa sinangadlaw. Tugod pagakuhaon kita sa aton manluluwas. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Di ang kamatayon, di ang decay, di ang mauturan. That glorious day, mauturan. Nang sansalon, hindi na magatuktok, mauturan. Nga man, ano ba lang naghimo sa naghatag sinitaran nga ang tanan sa kalibutan nagadikay? Sala. Apang sa sinangad daw, mauturan, ang sala wala na. There comes a day, mga turan, ang Ginoo maghari sa langit kag sa duta, mga turan, nga ang tanan iga-restore niya as it was before Adam sinned, mga turan. And that day is glorious day for you if you are a believer of Jesus Christ. But then verse 22, sila din mauturan, for we know that the whole creation groaneth and travails in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. Thirdly, mauturan, third feature or aspect of our future glory is this, mauturan. Our future glory includes redemption of our physical body. Our future glory includes redemption of our physical body. Mauturan, believers in Christ, believers of the gospel of this dispensation of grace. Could you imagine? Please try to compare, mauturan, other than you are forgiven of your sins, mauturan. Please try to compare the sufferings that you are in today, that you are experiencing today, or maybe in the last days, in previous years, or let us say, try to include ang ginalantaw mo pagin nga maagyan nga sufferings. Ay naga-suffer ka tungod nakapamana ka sa palahubog. Ay naga-suffer ka tungod sa kapigaduhon. Assuming naton hasta ikaw mapatay, mag-antos ikaw sa kapigaduhon, mga turan. But try to list, mga turan, bisan ining tatlo lang gani, mga turan, why labot sang ginhimo ni Kristo, sang natapos siya na ginhimo sa imo, kag sining tatatlo ka feature sang imo future glory, mga turan. Siling ni Paul, inang imo kabudlayan is incomparable sa glory nga imo mabaton sa future. You will be, there is a time, mauturan, there comes a time, a day, that God will present you as His children. Kanami, no? Masilingan yan ng Diyos. Ito, siguro, sa panahon bala ni Marcos, o bisan si Digong, subukay presidente siya, bo, kung masilingan si Digong, bo, ini bata ko niyo. Do, i-present siya ka do, kanami, matsyag buo, no? Pero mauturan. How much more kung ang Diyos na mag-present sa imo, this is my son. Then,
all of the heavenly host, mga kauturan, all sub-creation of God will clap their hands in agreement, in acceptance, because they cannot refuse. Because God said, this is my son. Ano ang pagitayhan, mga kauturan, ang imo nga i-compare, mga kauturan, nga imining imo lawas nga mapatay, sa sina nga adlaw, magasugod na nga wala sang kamatayon. Ha? I-compare ko ng sufferings nga maagyan, naagyan, kag ginaagyan, kag maagyan pagin sa palabuton. Compare sa sining duha pa lang, mga kauturan. Ano pa ginahan, mga kauturan? Kaya sininga diri, our future glory includes redemption of our physical body. Meaning, mga kauturan, ining aton madunot nga lawas, pag-ilisan, mga kauturan, sang lawas nga hindi na madunot. Mga kauturan, lang taon natin kung paano iniging describe ni Paul, mga kauturan, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Balik kita sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Silingan diri, mga kauturan, behold, I show you a mystery. It was mystery before, but to us, children of God, mga kauturan, in this dispensation of grace, mga kauturan, hindi na ini mystery because that was revealed by Christ to Paul, mga kauturan, and Paul revealed it also to us. Silingan diri, that behold, I show you a mystery, we shall not all sleep or die. Hindi kita tanan mapatay. But we shall all be changed. Kita tanan magabago. Ano magabago sa aton, mga kauturan? In verse 2, verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ano ba change? Verse 53, for this corruptible body, this body that decays, mga kauturan, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal body must put on immortality, mga kauturan. Sa sinala, mga kauturan, tatlo ka mga feature sa aton future glory, mga kauturan, nga aton pagabutunon halin sa aton Dios, mga kauturan. Please, mga kauturan, try to compare sang imo sufferings nga naagyan, sang sufferings mo nga ginaagyan subong nga panahon, kag sang sufferings mo nga pag-aagyan sa palabuton nga panahon. Compare, mga kauturan, sa maangko naton sa aton future glory nga mabaton halin sa Dios, mga kauturan. Siling ni Paul, ay na akong mga sufferings, incomparable, very light. Hindi ko na ginapaminsar pa kay nga man. Paul, mga kauturan, nag-focus sa sinima butanga iya mabaton, ining future glory iya mabaton sa palabuton, mga kauturan. Dira si Paul nag-focus nga ang mga kabudlayan niya, siling niya, light na lang akamag-an. Doon ay kuya kabudlayan sina. Mga kauturan, kabayan mo manay mo mabatyagan after nga ma-learn naton, mga turan, ining mga pulong nga aton gitunan subong, ining verses, passages nga aton gitunan sining maturan. But, mga turan, tanaw naton sini nga dire, verse 22, for we know that the whole creation groaneth and travails in pain. Mga turan, tandang taginihan. Yes, at this moment of time, mga kauturan, the sub-creation of God groans, longs for that day. San upa na maabot man, mga kauturan, ikaw nga Kristohanon, nag-groan ka man? Nag-long ka man? Do you have an this earnest expectation for that day to come? Mauturan sa akong kisa, amo na nabatyagan ko ba, Lord, san pa na nga adlaw mag-abot? Please, Lord, kung pwede lang niya. Pangabay ko, Lord, kung pwede lang, paabta na ng adlaw. Because, mauturan, gusto ko na
maangkon ina mga kauturan nga glorious day. Gusto ko na maangkon inang panahon nga ulakat ako ayhan sa carpeted nga dalan nga may bulawan kag ipresenta ra ka sa Dios, this is my son, my beloved son. Da mahuyaan ko na magsasala ta mo. Pero anong tana kay mo nahambal sa Biblia? Di ka presentar kita, then the sun, the moon, the trees, mauturan, all the sub-creation of God will say, Amen. Mga kauturan. Sino niya, mga kauturan? Sino niya? For we know that the whole creation groaned. Mga kauturan, tandaan na gini. Kung naga-experience ka sa buong mga kauturan sang kabudlay, sang travail. Travail in this verse, mga kauturan, naga-describe sang pain nga ginabatyag sang isa ka manug-anak, manug-bata. Kung subong ikaw nagabatyag sa amusida nga kabudlayan, mga kauturan, remember, panumduma ang mga future glory nga igahatag sang Diyos sa imo. You will be revealed. God will manifest someday, mauturan, that you are His children. Then, God, in the future, will end corruption. Meaning, mauturan, hindi na madunot ang aton lawas. God in the future, mauturan, sa paghatag sa aton sinang future glory, pagailisan ang matunot naton nga lawas. That is why na sang kaguntan, pagailisan sa hindi matunot. No? Consider din mauturan in verse 23, and not only they, hindi lamang sila, hindi lamang ang sub-creation ay nag-groan, kag nagahulat, kag nagalong sa sinang adlaw. Siniya dire, siniya, but ourselves also, in verse 23, apang kundi kita man, which have the first fruits of the Spirit. Mauturan, by the time we receive Christ, we believe the gospel, the Spirit, mauturan, ara na sa aton, nagsilyo sa aton, and that Spirit also, mauturan, longs for that day to come. Because, mauturan, that Spirit within us is the earnest payment for our salvation, for that day nga ina nga adlaw mauturan mag-aabot kag ma-present kita sang Dios bilang iya mga anak, kag ma-erase, ma-eliminate na niya ang corruption or death, then para ma-restore niya, mahatag niya ang masilinaton perfection, not only sa aton as human nga nagtuo kay Kristo, but to all the sub-creation of God. Mga kauturan, would you imagine? How pointless and wasting and uselessness for a God that is eternal to create something that are not eternal. That's a waste of time, mga kauturan. The truth is God, mga kauturan, did not made us, mga kauturan, as temporary. The truth is that God made us perfect. Adam and Eve was perfect. Because He is eternal. God is eternal. That is why He made them to be eternal. But He knows crime, mga kauturan. But mankind, committed the heinous crime and corrupted the earth and the creation of God, mga turan. Then God subjected us all, mga turan, in vanity. But there is hope, and that hope is in God, that in the future, mga turan, He will give us glory. Sa sinang panahon, nag-restore niya ang langit sa iya former state, kag
restore niya ang earth sa iya former state, mga turan. Before that state, mga turan, before Adam sinned, mga turan. That is why ginluwas niya kita, the body of Christ, mga turan, so that we will populate His kingdom in heaven, so that we can be His people in the kingdom, mga turan, in His heavenly kingdom. And mga turan, He saved Israel, mga turan. He chose Israel, mga turan, and saved Israel to populate, mga turan, to be His people in His earthly kingdom. Kabay, mga turan, ini nga lesson na kabulig sa atong mga turan sa pagkuha, sa pag-overcome sang masilin naton sufferings nga ginaagyan naton sa sini nga panahon. Just remember, mga turan, sang glory nga imo mabaton halin sa Dios sa pila ka adlaw sa future, mga turan. Siling ni hope, mga turan, and ato nina pagalatawon kung paano ina gin-describe ni Paul sa verse 24 and 25. And you can write down this truth, mga turan, if you wish, mga turan. Patient hope in the future glory is the victory over present sufferings. Patient hope in the future glory is the victory over present suffering. Mga turan, tanaw natin paano ini ginhampal ni Paul diri sa verse 24. For we are saved by hope. But hope that is seen is not hope. Why, mga turan? We are hoping for this, mga turan. Because hindi ini natin makita. Wala pasang may makakita sini, mga turan. But it will be revealed to us someday. And we hope for that, mga turan. Sila niya, kay ano pa ang imulauman kung nakita mo na? For what a man seeth, why does it hope for? But if we hope, verse 25, for that we see not, then do we with patience wait for it. Patient with hope in the future glory is the victory over present sufferings. Kabay, ini nga message nakahatag sa aton sang comfort tungod sa mga kamatuuran nga aton nakatun-an nga yari diri nga sili nga ang aton sufferings actually is incomparable to the glory that we are going to receive in the future. Thank you so much and good morning. Let us pray. Amay nga balaan, Ginoo, sa liwat, nagapasalamat kami sa imo. Sining mga pulong nga sa din, amay Lord, amon madalaganan. Sa panahon sa amon mga troubles, why mo kami ginpabayaan, kundi nabilin ka sining imo libro, imo Biblia. Akon amon lamang abrihan, kag pangitaon ang sabat sa amon mga pamangkot, sabat sa amon mga kadlo, sabat sa amon mga sufferings, makahatag sa amon sang kalinong comfort, considering that the present sufferings that we are experiencing are not even worthy to be compared in that glory that we are going to receive in the near future. Salamat o Diyos kung nagpamuyo ako sa imo. Ayhan, mayara dira kauturan na nakaangko na sininga hope, sininga kaluwasan, kag nahibaluan niya nga may ara na siya sang glory nga maangkon sa palaputon. Kabay ini nag-fortify sa imo faith, sa imo ka pagtuo, kag naghatag sang strength sa imo sa sining adlaw. Ayan, may ara man kami mga friends online nga magsiling, Pastor, daw wala kuya sang sina nga glory.
daw wala ko yung kabalo nga maangkon ko ina. Hambalon ko ikaw. Ina nga glory, maangkon mo lamang sa future kung subong sa sini nga panahon imo tuuhan ang gospel, ang ginhimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Tuuhan nimo nga iya kamatayon, ang iya paglubong kag iya pagkabanhaw, amo yadtong bayad sa imo mga sala. Kag kun imo inatuuhan, subong dayon sa sinang tinion nga ikaw naghimo sila nga desisyon sa pagtuo sa mayong balita nga ginhimo ni Kristo. Sina dayon naangkon nimo ang kapatawaran sa imong mga sala. Kag ina nga future glory maangkon mo man upod sa mga kanakan sa Dios nga nagtuo sa kay Kristo sa iya gospel, sa iya kamatayon, paglubog kag pagkabanhaw. Automatically inaimon maangkon kag makapagabuhi ng ikaw sang may kalinong bisan ara sa tunga sang kapigaduhon, sa tunga sa mga problema, sa tunga sa mga challenge, sa tunga sa mga pag-antos, tungod ina nga mga pag-antos baliwala kumpara sang glory nga imo pagabatunon sa panahon ni Kristo. Kabay mo nimo nga desisyon sa imo kabuhi. Kami magapamuyo sa imo. Ikaw magtubo dira sa grasya sang Ginoo. Inaamong ginapangabay kag ginapamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.